And amen. Palagpakan natin ang presensya ng Panginoon ngayong umagang ito. And bago po tayo umupo, basahin po natin ang sama-sama yung ating verse for today. Kita niyo po ba? Kita po ba ng lahat? Okay, sige po. 1, 2, 3, go. Are those who trust in the Lord and made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a riverbank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Sino po dito nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo na nagsabi, sabihin mo, you are blessed. You are blessed. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Sobrang blessed po ako for the Lord giving me an opportunity na makapag-speak sa inyong harapan. Naniniwala po ako na maungusap ng Panginoon sa bawat isa today. Naniniwala po ba kayo doon? Aabutin tayo ng Panginoon sa ating sitwasyon. Alam nyo, iba-iba yung ating laban. Iba-iba yung ating mga pinagdadaanan. Pero I believe na very personal ang ating Panginoon. Para bang kung sa damit, tailor fit ang Panginoon sa bawat isa, kahit man general yung ating pinag-uusapan or yung ating pag-uusapan today, alam kong aabutin at aabutin yung sitwasyon nyo. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. And sinabi ko nga po kanina, ito yung divine appointment ng Panginoon. Divine intervention ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may appointment ka kay Lord. Di ba pag may appointment sa kliyente o may appointment ka sa nag-i-interview, anong ginagawa mo? Focus ka. Di ba? Kung ano sasabihin. Okay lang po ba na dahil tayo ay may appointment sa Panginoon ngayon, iiwan mo muna yung mga alalahanin mo sa bahay. Iiwan mo muna ang problema. And today, you will just focus on what God will be saying to you today. Okay lang po ba yun? Amen. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan po is resilience. Sabihin nyo nga po, resilience. Ano po ba to? Noong narinig ko rin po, hindi ko po alam kung ano to. Pero ang ibig sabihin po nito in a layman's term is matatag. Pinagpapatuloy pa rin ang lakad. Nagpapatuloy. Mahirap man, masakit man, pero nagpapatuloy pa rin. Ayun yung resilience. Katulad ng binasa natin kanina, pag tayo daw po ay nagtitiwala sa Panginoon, pag nilagay natin yung hope natin sa Kanya, pag nilagay natin yung confidence natin sa ating Panginoon, para daw tayong puno na nakatanim sa Kanya, malalim yung ugat. Sinabi doon, pag dumating yung init, hindi ka mababother. Pag dumating yung long seasons of drought or tagtuyot, your leaves will stay green. Ibig sabihin, yung buhay hindi mawawala sa iyo. Tapos sinabi doon, you will not stop bearing fruit. Sino gusto dito yung mamunga? Siyempre, hindi naman tayo puno, di ba? Pero gusto natin na makita yung bunga sa lahat ng ating mga ginagawa. And today po, tuturuan tayo ng Panginoon when it comes to resilience. Yung resilience na ituturo sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito is hindi yung sa sarili nating lakas. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sa sarili mong lakas. Kasi mga kapatid, pag sa sarili lang nating lakas, pag tayo lang, may hangganan eh. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? May hangganan pag tayo lang. It leads to burnout. It leads to disappointment. Kasi nanguubos tayo eh. Hindi natin kayang mag-isa. It leads to destruction. Alam niyo po, napakaganda ng binasa nating verse kanina, di ba? Yung Jeremiah 17, verse 7 to 8. Pero po kung babasahin po natin yung verse 5 and 6, ipakita nyo nga po ate. Nandiyan po yan. Yung verse 5 and 6, sinabi doon, cursed
are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength. Hindi po ako yung nagsabi niyan. It is the Lord who says it. Sinabi ng Panginoon dito, this is what the Lord says. Sinumpa ang tao na nagtitiwala sa tao. Nagtitiwala sa kanilang sariling mga lakas. Sinabi po sa verse 6, hindi ko na po nabasa dyan, hindi ko na po nalagay dyan, lagi daw magiging dry ang iyong buhay at hindi ka mamumunga. It's a contrast kung ano yung kaninang binasa natin. Kaya pag tayo daw ay nagiging resilient sa ating sariling lakas lang, pag tayo ay nagtitiwala lang sa ating sarili, nagtitiwala ka lang sa tao, mauubos at mauubos. Kaya sinabi ng Panginoon, kung ang tao nauubos ako, hindi ako nauubos. Sabi mo sa katabi mo, hindi nauubos ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ilagay mo yung tiwala mo sa akin. Ilagay mo yung pag-asa mo sa akin. Yung confidence mo, ilagay mo sa akin. So that you will see na pag dumating yung tag-init, yung challenges and trials ng buhay, pag dumating yung tagtuyot, hindi ka mababother, magpapatuloy ka sa lakad ng buhay. Amen po ba? Amen. Kaya today, ang resilience na pag-uusapan natin, yung kasama yung Panginoon. Amen po ba? Doon mo kasi mararanasan yung tunay na transformation. Sabihin nyo nga po, transformation. Doon mo mararanasan yung restoration at pagbabago sa buhay mo. Kasi nakatanim ka sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, nakatanim ka ba kay Lord? Ayun po yun pagtitiwala sa Diyos, nakatanim sa Kanya. Nakatanim sa Kanyang salita. At dumating man yung init, malalampasan mo. Dumating man yung tagtuyot, mamumunga ka pa rin at magpapatuloy ka pa rin. And today po, nalid po ako ng Panginoon sa dalawang testimony sa Bible that talks about resilience. And naniniwala ako today na mangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Ang una po nating pag-uusapan is yung babaeng dinudugo for 12 years. Taas po yung kamay, sino po may alam ng story po nito? Konti pa lang. So, bali po dito sa Bible, makikita po natin itong storya ng dinudugo for 12 years. Makikita po natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero po sa Book of Mark, doon po natin makikita yung detailed na sufferings po nitong babaeng ito. Sinabi po sa Mark 5, verse 27. Tama ba? 27. 25. Na merong woman in the crowd who had suffered for 12 years with constant bleeding. Dinudugo po siya constantly for 12 years. Hindi po sa ilong. Ano po siya? Menstrual na bleeding. So mahirap po. Ako po, hindi po ako makarelate, syempre. Pero po, may asawa ko, meron ako mga kilalang babae, alam ko kung gaano kahirap pag meron ka. Tama po ba? Amen? Konting babae lang po ba yung nakakaranas ng hirap pag meron? Lahat po, di ba? Totoo ba? Amen. Amen. Kasi, nakikita ko nga lang po sa isang linggo lang, nahihirapan na yung mga kakilala ko. Meron pa nga po akong kakilala na once a month, nagli-leave po siya sa trabaho. Kasi sobrang sakit nung kanyang puson. To the point na bedridden na siya. So pag meron siya, grabe yung pagtagas ng dugo. To the point na sobrang nanghihina siya, sobrang nasasaktan siya, na kailangan niya ng humiga. Once a month pa lang yun. Pero ito mga kapatid, just imagine, for 12 straight years, meron siya. For 12 straight years, she is suffering dito sa kanyang condition. Nakakaubos ng lakas. Constantly siyang nasasaktan, irritable.
Di ba? Tapos ang sinabi pa dito mga kapatid, she had suffered a great deal from many doctors. Ibig sabihin, for 12 straight years, marami na siyang mga nakonsultang mga doktor. Marami na siyang mga nainom na medications. Pero walang nangyari. Walang resulta. Tapos sinabi pa dito, she had spent everything. Sabihin nyo nga po, everything. Everything she had to pay them. At this particular time, mga kapatid, pag ikaw ay nagkukonsulta sa doktor o kaya pupunta sa mga doktor, meron kang kayamanan dito sa time nila. So, ibig sabihin, itong babaeng ito is mapera. So, lahat yon inilagay niya sa mga doktor, iba't ibang mga medications. She has spent everything. Lahat ng kayamanan niya, lahat ng resources niya. She spent it sa lahat ng mga doktor at mga medications. And sinabi dun sa kanyang storya, hindi pa rin siya gumaling. Wala siyang nakitang magandang resulta. Lahat pangit pa din. Sinabi pa nga dito sa pinaka-last part ng verse 26. In fact, she had gotten worse. Sa lahat ng doktor, sa lahat ng mga eksperto, sa lahat ng mga medisina na ininom niya, pero mas lumala pa yung kanyang kalagayan. Just imagine the suffering, mga kapatid. Naranasan nyo na ba yun na parang ginagawa nyo naman yung lahat, pero parang mali, parang wala pa rin tamang nangyayari. Ginagawa nyo naman yung lahat, pero wala pa rin resultang maganda. Ginagawa nyo naman yung lahat. Ina-exert nyo naman yung effort nyo. Alam nyo yun sa sarili nyo, pero wala pa rin tamang nangyayari. Na para bang ikaw yung isda na lumalaban sa agos ng tubig. You know, you don't move forward, you feel stuck. Nakakapagod, tama po ba? Nakaka-discourage yung kanyang sitwasyon. I want you guys to imagine the sufferings of this woman na nakaka-discourage, nakaka-dishearten. Walang hope. Hindi na nga maganda yung kalagayan ng katawan niya, hindi pa maganda yung kalagayan ng bulsa niya. Tama po ba? Ayun yung masakit eh. Hindi na nga, masakit na nga katawan mo, masakit pa yung bulsa mo. Kaya talagang double the suffering. Resilient itong babaeng ito. Resilient siya. Matatag siya, nagpapatuloy siya. Kasi first 12 straight years sa inyong mga ginawa niya eh. Pero resilient siya sa kanyang sariling lakas lang. Nagpapatuloy siya sa kanyang sariling lakas lang. Pero alam niyo, pag sa sariling lakas lang, may hangganan. Sabi mo sa katabi mo, may hangganan. Pero nung ginagawa ko po itong sermon po na to, I was so touched. Umiiyak po ako kasi sinabi sa verse 27 ng Mark 5, then she heard about Jesus. She heard about Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, darating at darating talaga yung moment na magkikita kayo ni Jesus dun sa crossroad. Kakatagpuin ka ng Panginoon. And pwedeng ito yung araw na to. Ito yung moment mo kay Jesus. Ito yung first time niya na makita niya si Jesus at marinig niya si Jesus. Kasi for 12 straight years, ginagawa niya po itong bagay na to on her own. Sa kanyang sarili lang. Pero at this moment, she tried putting Jesus in the situation. For the longest time siya lang. Pero itong moment na to, nilagay niya si Jesus sa kanyang sitwasyon. Kaya today, baka wala kang hope. Baka katulad ka nitong babaeng ito
na pagod na sa sitwasyon, pagod na sa problema ng buhay. Wala nang hope, and you feel like you are at the end of the road. Baka pumunta ka dito asking for answers sa lahat ng mga tanong mo. Pero the Lord is saying to you today, makinig ka mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong umagang ito, try putting Jesus in your situation. Ilagay mo ang Panginoong Jesus sa iyong sitwasyon. Stop doing it on your own. Ilagay mo si Jesus sa iyong sitwasyon. Isa nga pong reminder ulit, sabihin mo nga po ulit sa katabi mo, ilagay mo si Jesus sa iyong sitwasyon. Try putting Jesus in your situation. Kasi tignan mo ang sinabi sa verse 28. Sinabi dyan sa 28, mahawakan ko lang yung robe ni Jesus and I will be healed. Ayun yung kanyang pananampalataya, Lord, mahawakan ko lang. If I can just touch His robe, I will be healed. Na yun yung kayang gawin ng Panginoon sa kanya, naniwala siya na ito yung kayang gawin sa akin ng Panginoon. And tingnan niyo po sa verse 29, nung nahawakan nung babaeng ito, yung end lang ng robe ni Jesus, sinabi dito, immediately. Sabihin niyo nga po, immediately. Immediately, the bleeding stopped. Ano ibig sabihin ng immediately? Ganito po. Agad-agad. She was healed. On the spot na nandun siya. Immediately, he was healed. The bleeding stopped. And she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. For the very first time in 12 years, or sa buong buhay niya, tinry niya ang Panginoon na ilagay sa kanyang sitwasyon. And she received healing immediately. Kaya mga kapatid, this is what the Lord is trying to say to you. Ito yung nire-remind ng Panginoon sa iyo. You want to receive your breakthrough? You want to receive your healing? Do you want to receive yung restoration sa pamilya mo? Ilagay mo si Jesus sa sitwasyon mo. Try putting Jesus in your situation. Mga kapatid, itong babae na to, she was supernaturally healed. Hindi kaya ng gamot, hindi kaya ng mga doktor, hindi kaya ng pera, pero kaya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kasi nothing is impossible with God. Hindi man kaya ng lahat, pero kaya ng Panginoon. Yung pinaghirapan niya on her own for 12 years, isang araw lang sa Panginoon. Kaya mga kapatid, I want you guys to understand. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito yung divine appointment ng Panginoon sa inyo. Walang exempted dito, lahat kayo kinakausap ng Diyos. And sinasabi ng Panginoon sa inyo, na I just need a moment. Moment lang yung kailangan ng Panginoon, katulad nung nangyari sa babae. Moment to create that breakthrough in your life. The Lord just needs a moment para ma-experience mo yung healing na matagal mo nang pinagpipray. The Lord just needs a moment to restore yung past mo. To restore your family. The Lord just needs a moment para ma-heal ka personally, spiritually, and emotionally. Kasi walang mahirap sa ating Panginoon. Naniniwala ka ba doon mga kapatid? Sabi mo nga sa katabi mo, walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap. Kaya I was so blessed nung binasa ko po ito, iyak po ako ng iyak. Tapos sinabi ng Panginoon at the end, nung verse 52, Jesus said, Daughter, your faith
has made you well. Hindi po yung laylayan ng Panginoon yung nagpagaling. Yung pananampalataya ng babae ang nagpagaling sa kanya. Pananampalataya niya na iyon yung kayang gawin ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. Sinabi dito, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is now over. Grabe, ang sarap isipin na masabi sa ito ng Panginoon o masabi mo to na yung suffering is now over. Dito mo makikita na lahat merong hangganan. Kahit yung suffering may hangganan. Naniniwala ba kayo doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, yung suffering mo may hangganan. And sinabi dito ni Jesus, your suffering is now over. Kaya mga kapatid, ito po yung una nating pinag-usapan, is yung babae. She was resilient, pero sa kanyang sarili lang. Pero nung nilagay niya si Jesus sa kanyang sitwasyon, nakita niya yung breakthrough, nakita niya yung supernatural na healing sa kanyang buhay. Pangalawa po is si Bartimaeus. Si Bartimaeus po is, makikita po natin yung story niya sa Mark 10. Sa Mark 10, verse 46 hanggang 52. Ito po is si Jesus, papunta po sila sa Jericho, ay nasa Jericho na po pala sila. Si Jesus, kasama niya yung mga apostles, at kasama niya yung maraming mga tao. Tapos naglalakad sila papuntang Jericho. Tapos merong isang bulag na namamalimos na ang pangalan niya is Bartimaeus. Sabihin niyo nga po, Bartimaeus. Bartimaeus. Tapos nung narinig niya, natanong ko kasi to, pag ikaw daw pala ay bulag, mas lumalakas yung ibang senses mo. Tama po ba? And siya, narinig niya na si Jesus nandoon na sa lugar niya. Kasi namamalimos po siya eh. Meron siyang sariling lugar. Pero nung narinig niya na nandiyan na si Jesus, ang ginawa niya, sumigaw siya ng malakas. Sumigaw siya ng malakas, sinabi niya, Jesus! Son of David, have mercy on me. Sumigaw itong si Bartimaeus. Biruin mo na experience niya, naranasan niya at nakita. Hindi man siya nakakakita, pero na-sense niya na naririto na yung Panginoong Hesus sa kanyang kalagitnaan. Alam mo, sinabi nga nung isang bishop, ang mahirap daw, yung meron kang mata na gana, pero hindi ka nakakakita. Ibig sabihin, gumagana yung mata mo, nakakakita ka, pero hindi mo nakikita yung kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kaya the Lord wants to open your eyes right now. Na kung si Bartimaeus nga, nakita niya na mayroong kayang gawin ng Panginoon, ikaw pa kaya na nakakakita ngayon. Understand that the Lord can do something incredible today. And the Lord wants you to open your heart ngayon sa Kanya. Sumigaw si Bartimaeus. Malakas, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Alam niyo po, ginawa ng tao sa Kanya. Sinabi sa verse 48, ang sabi ng tao sa Kanya, be quiet! Hoy, manahimik ka! Huwag ka magsalita. Dito si Jesus, oh. Sino na naka-experience ng ganito na katulad ni Bartimaeus? Na dinideklara mo yung faith mo. You're calling on to Jesus. Pero people are shutting you down. Shutting down your faith, shutting up your faith. Pinapatahimik ka. Alam mo, minsan pamilya pa eh.
Kung sino pa yung pinaka-close sa heart mo. Minsan ayun pa yung unang susupalpal sa pananampalataya mo. Sa declaration mo. Pero dito, pinakita sa akin ng Panginoon kung gaano ka resilient etong si Bartimaeus. Kasi di ba pag nare-reject tayo, kaya napahiya tayo, ang sasabihin natin, sige, quiet na lang ako. Tahimik na lang ako. Di na lang ako magsasalita. Pero ang ginawa ni Bartimaeus in this moment, sinabi sa verse 48, but he only shouted louder. Pinatahimik siya. Pero mas nilakasan niya pa yung sigaw niya. Sa pangalawa, Son of David, have mercy on me. Hindi siya napigilan ng rejection. Hindi siya napigilan ng discouragements na bumubulong sa kanyang puso at isipan. Kaya mga kapatid, kung patuloy at patuloy na maingay ang puso at isipan natin, maingay yung paligid natin na dinidiscourage tayo. Dinidiscourage ang ating pananampalataya. Shout the name of Jesus louder. Shout louder sa kuta ng kaaway. And you will see. Tingnan niyo po ang sinabi sa verse 49. When Jesus heard him, nakuha niya yung atensyon ng ating Panginoong Jesus. When Jesus heard him, he stopped and said, tell him to come here. Punta ka sa akin. Pinapunta niya si Bartimaeus. Ang ginawa ni Bartimaeus, he was so excited, tinanggal niya yung kanyang robe. Tinanggal niya yung kanyang damit. Hinubad niya yung kanyang pagkapulube. At pumunta siya straight kay Jesus. He was so excited. And ito po yung tinanong ni Jesus sa kanya. But it struck my heart. Ang sinabi ni Jesus sa verse 51, what do you want me to do to you? Anong gusto mong gawin ko sa'yo ngayon? And if you're in this situation right now, at tinatanong ka ng Panginoon personally, ang tanong sa'yo ng Diyos ngayon, ano anak yung gusto mong gawin ko sa'yo? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo, anak? And alam niyo ang sinabi ni Bartimaeus, sinabi niya, my Rabbi, I want to see. Gusto kong makakita. Gusto kong maranasan yung healing na nanggagaling sa'yo. Ang sinabi dun sa verse 52, ang sabi ng Panginoon sa kanya, go, for your faith has healed you. Instantly. Ngayon ulit. Kanina immediately. Ngayon instantly. The man could see. Nakakita itong si Bartimaeus. Alam nyo, mga kapatid, dito ako sobrang na-challenge ng Panginoon kasi pwedeng for the longest time, sobrang nasaktan ka na eh. Sobrang tagal mo nang nasasabi. Sobrang tagal mo nang tinatanong. And gusto ulit sabihin sa iyo ng Panginoon. Kaya nagsawa ka na sabihin kung kanino man o sa ating Panginoon. And now today, the Lord is asking you today. Hindi to pang bukas, hindi to pang next week. The Lord is serious about this today. Ang tanong niya, anak, ano yung gusto mong gawin ko sa iyo?
Ano yung gusto mong gawin ko sa iyong sitwasyon? Itong dalawang characters na to, they have something in common. Binuksan nila yung puso nila sa gagawin ng Panginoon. Kaya today, will you open up your heart to what God will do today? Bubuksan niyo po ba ang inyong puso sa gagawin ng Panginoon sa inyo ngayon? I believe that the Spirit of God is in this place. I will end with this, mga kapatid. Sobrang na-bless po ako sa testimony na to ng isang bishop dun sa summit na pinakinggan po namin. Na inatinan po namin. Nagkwento siya ng kanyang testimony. Tapos nagda-drive sila sa expressway. Silang mag-asawa. Nag-drive sila. Tapos out of nowhere daw, nawala na lang yung paningin niya. Hindi na siya makakita habang nagda-drive. Tapos nagpe-pray siya, Lord, tulungan niyo po ako, maprotektahan niyo po ako. Hanggang sa nailagay niya sa gilid. Tapos sinabihin niya yung asawa niya, I don't know what to do, Han. Hindi ako makakita. Hindi ako makakita. Kaya tumawag sila ng tulong, nakauwi sila ng maayos. Tapos nung pumunta sila sa doktor, nagpa-MRI po siya. At nakita po sa kanyang utak, merong ganito kalaking tumor na nandun sa kanyang utak. Kaya daw may mga moments na pwede siyang mag-collapse na lang. Pwedeng hindi na lang siya makakita. Tapos syempre hindi kakayanin ng operation dahil sobrang sensitive ng part sa utak. Iyak siya ng iyak sa Panginoon. Iyak ng iyak silang mag-asawa because of the situation. Kaya siya nagkaroon na rin siya ng takot nun na isarado yung mga pintuan. Kaya sinabi niya sa CR, nakabukas lang din yung pinto. Sa kwarto, nakabukas yung pinto kasi baka anytime pwede siyang mag-collapse. At hindi siya masugod sa ospital. Tapos, nangusap yung Panginoon sa kanya. In time of his need. Ang Panginoon sinabi sa kanya is kung ano yung sinabi kay Bartimaeus. Ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do to you? Bumalik muna siya dun sa ospital. Napag-consult siya sa doktor. Tinaningan siya ng buhay. Ito na lang yung months na ikaw ay mabubuhay. Parang sinabi ng doktor na wala nang chance yan. You're at the end of the road. Hihintayin mo na lang yung pagkamatay mo. Yung doktor nga po, hindi po siya naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya pa, di ba, pastor ka naman? Pastor ka naman, di ba? Basically, ang sinasabi niya, ang tanging makakapagpa-save o makakapagligtas na lang sa iyo sa sitwasyon is himala na galing sa Diyos. Tapos umuwi sila after ng consultation na yun, nangusap ulit yung Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Diyos, what do you want me to do to you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? And with all his heart, he cried his heart out. Ang sabi niya, I want to be healed, Lord. I want to be healed. Tapos after nung prayer na yun, nagpa-schedule po siya ng MRI. After a week. Nag-MRI po siya. Pinakita yung resulta nung last week. Pinakita yung resulta nung ngayong linggo. Takang-taka yung doktor. Anong ginawa mo sa isang linggo na to? Bakit nawala na yung tumor? Nawala na
yung malaking bilog sa iyong utak. He was supernaturally healed by the Lord, mga kapatid. He was healed by the Lord. Sinabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? And sinabi niya yung puso niya, and the Lord made it happen. Kaya ayun din yung tanong ng Panginoon sa'yo ngayon. Anak, what do you want me to do to you? Okay lang po ba tumayo po tayong lahat? Alam niyo po, nitong linggo na lang, nitong buong linggo na to, God has been instructing me na magpa-altar call. Kasi naniniwala ako na God will do something incredible today. Kaya if you believe in your heart, and you want to put God in your situation, seryoso po ang Panginoon ngayong umagang ito at seryoso din po ako. I say this with confidence kasi naniniwala akong instruction to ng Panginoon. And if you want to experience breakthrough in your life, if you want to experience healing in your life, if you want to experience restoration in your life, pwede po ba kayong pumunta sa harapan? Pumunta po kayo sa harapan. Huwag po kayong mahiya. Because God is gonna do something today. Miracles, signs, and wonders will happen today.